Alright, so today we will be having our Seaboard November 2022 under the structural design and construction or so. Ito ngayon is PISAD, yung tinatawag na PISAD or yung Principle of Structural and Design. Kaya PISAD siya. So dito meron tayong this is a 3D 3D the 35 kilonewton. So meron tayong 35 kilonewton A and B shown in figure that is 12 meters long and is being lifted by the cable BC. Meron tayong BC and then we have BD. So itong cable na yan, BC and BD. The pole is tilted at the angle of 60 degrees. So naka-tilt siya or naka-incline siya ng 60 degree. So number one, compute the first in kN or kilonewton in cable BC. And then the force in cable BD, yung cable na yan. At what is the resultant reaction at A? So dito yung magiging resultant reaction niya. So solve natin ito. Meron tayong distance. Yung papuntang sa C is we have 4.5 from this axis. And dito naman sa y-axis, we have 2.6. And mula sa y-axis, papuntang D, that is 6 meters. And then from x-axis, papunta sa D, that is 3 meters. Okay, so yung height is hindi natin alam. Pero given naman tayo ng haba nitong AB. Okay, so tanggalin muna natin yung ano. Okay, so the force of the cable BC is ganito. Tapos ganito din naman yung BD. So hihilain siya. Okay, so dapat alamin natin itong height na yan. Tapos itong distance na yan. Okay, paano natin yan masosolve? So we have the axis or you have our theta 60 degree. So masosolve natin ito by sine. So this is 12 sine 60, di ba? Tapos ito naman dito, that is 12 cosine of 60. Okay? So that is 10.392 and we have 6 meters. Okay, solve natin naman ito muna. Mag-concentrate muna tayo dito sa BC. So para makuha natin yung kanyang unit vector. Okay, so yung ating haba, itong haba na yan, from this point to point C, that is the square root of 2.6, kasi 2.6 ito, kasi yung makukonsentrate natin itong triangle dito. Itong triangle. Okay, yung triangle na yan. So that is 2.6. Tapos mayroon tayong 4.5 dito. Yung haba nito, papunta dito is 4.5 and then we have 6 meters papunta dito na nakusolve natin kanina. Kaya meron tayong 10.5. Okay, so para makuha itong diagonal na yan, that is the square root of 2.6. So kailangan natin kasi yan para masolve natin itong haba na yan. Okay? So yung haba na yan, that is 2.6, square root of 2.6 squared plus 10.5 squared and plus the height is squared. Okay? So masasolve natin yung or mahanap natin ang value nito. 'Di ba? Mahahanap natin ang value nito. Based yan sa ating na-solve kanina. Okay, so meron tayong unit vector ng BC. Yung unit vector ng BC natin is 2.6 along x-axis. Diba? 2.6 this is along x-axis. And then we have 10.5 along y. So, ayan muna natin yung mga unit na yan. Yung convention kung magiging negative or positive. So, hayaan muna natin yan. Basta ang alamin natin itong mga unit vector. Yung unit vector naman natin sa z is ito. So, divided by 15 kasi yung haba nito, that is 15. Okay, so solve natin by the first vector. Yung first vector niya is ganito yung magiging itsura niya. FBC, kasi BC, FBC, tapos multiply natin kasi yung unit vector sa force para maging ganito yung magiging itsura niya. Okay? Ayan, so solve naman natin itong sa kabila. Dito naman tayo sa BD.
Yung BD natin is ito. So, this is the square. Itong haba na yan, di ba? That is the square root of 6 kasi 6 to. Kasi meron tayong 6 meters. Ito yung 6 meters. Tapos, meron din tayong itong 3 meters plus 6 meters. Yan yung magiging haba niya dito. Di ba? So, magiging 92. So, that is our uh, diagonal sa baba. So, that is the square root of 6 squared plus 9 squared. And then, we have 6. Yung ito naman, itong diagonal na yan, ano? Papunta na doon. Itong diagonal na. That is square root of 6 plus square root of 9, out square root of 6. Square root of 6 squared plus 9 squared plus yung height. Ito yung height pa din natin. Diba? Okay? So, lagyan natin ng value. So, 15 pa din ito. 15 pa din yung diagonal natin doon. Tapos, itong haba is 10.815. So, actually, hindi naman natin ito masyado kailangan. Ito lang kailangan natin eh. Pero, syempre, mag-solve natin ito kung makukuha natin yung value dito. Okay, so lagyan natin yung unit vector niya. This is, ganito yung magiging itsura. This is 6/15, yung sa x-axis. Yung sa y naman, that is 9, kasi yung haba dito is 9. And then we have 10.392, yung height, sa z-axis. So, lagyan natin or isulat natin sa first vector, ganito yung magiging itsura natin. Okay? Ito yung force BD naman. Kanina force BC, so dito naman is force BD. Okay, yan. Lagyan natin dito. Itong kailangan lang natin eh. Okay? So, ito yung magiging reaction natin or mangyayari sa ating BC. Diba? Meron tayong reaction pababa. Actually, pwede naman din dito mo isulat. Actually, yung value dito, ganyan, is ito na yun. Nilipat ko lang dito para medyo madali yung pagmo-moment natin later. Okay? So, ito yung magiging itsura niya. So, we have the BCY, BCX, and then BCZ. Diba? Magiging downward force kasi yung BC natin, downward force. Ito naman is papunta dito. Okay? So, yung BD naman natin, ito yung magiging force ng ating BD. Yan. Si BDY, papunta doon. Si BDX, papunta doon. Si BDZ is papuntang baba. Okay? So, ganun yung magiging free body diagram natin. Tapos, yung 35 kN natin is, of course, dito natin makikita yan sa gitna. That is 6 meters papunta dito. Sa gitna yan. Kasi dito makikita yung anong tawag doon? Center of force. Center of gravity. Okay? So, ito naman yung mangyayari natin sa ating reaction at A. Yan. Diba? Meron tayong paangat yung AZ. Si AX naman is, actually si AX is, it's either kasi pwede din itong gumanito. Pero inassume lang natin muna na papunta siya to the right in display sa ating illustration. Si AY naman, of course, si AY talaga is, okay na yan. Yung orientation ng AY na arrow is pag ganun talaga. Kasi hihilain siya nitong dalawa. So, ibig sabihin, para maging equilibrium, dapat is may counter reaction siya. Okay? Mag-moment ako dito sa ating Y. Moment tayo dito sa Y. Yung reaction or yung rotation natin is pag ganito using the right thumb rule. So, yung arrow tayo dito, yung arrow is sundan lang natin. So, moment at Y or moment at A in terms of Y or in terms of Y-axis. So, we have FBZ, BCZ, ito yon BCZ, that is 2.6 meters, is equal to, kasi ito, okay, umaayon si BCZ, is equal to BDZ, FBD, in terms of Z, so, yan, counter kasi si FB, itong FB,
FBDZ kung ma-counter siya. So, nilipat natin. So, the distance is 6 meters. And then, wala na tayong ibang force na pwede tayong makapag-moment kasi ito hindi naman pwede kasi titira siya doon sa ating moment of axis. Tapos si FBY naman is parallel sa ating moment. Parehas din dito at parehas din dito. So, yung makukuha lang natin si FBCZ, and then si FBDZ. Okay, substitute natin yung value ni FBZ dito. Yan. Ito kasi si FBZ in terms of Z. Kasi nasa K siya, di ba? So, ibig sabihin, itong value na yan, isi-substitute natin dito. Okay? Tapos ito naman is, si FBDZ is ito siya. Okay? So, yun yung purpose natin kanina na kinuha lang muna natin itong uh, force vector niya para madali natin i-substitute sa ating moment. Okay? That is the technique. So, yung value is ito. Diba? Ito na yan. And then times the distance. So, magkakaroon tayo ng value ni FBC using the equation of FBD. Ibig sabihin, in terms of FBD, so meron tayong equation na dalawa. Meron tayong unknown dito na dalawa sa isang equation. So, ang sabi natin, pag meron tayong unknown na dalawa, so kailangan pa din natin ng dalawang equation. So, kailangan pa natin gumawa or maghanap ng ibang equation. So, tandaan lang muna natin to. And then, magmo-moment naman tayo dito sa x-axis. Kung si x-axis is ganito yung magiging orientation, susundan nyo lang yung arrow. Ito yung arrow. Okay? So, ano yung mga persa natin dyan? We have FBZ, BCZ, 4.5. Kasi dito tayo, di ba? FBCZ, 4.5. And then si FB, okay, parehas siyang umaayon. Di ba? And then si okay, si 35. 35 is contra siya. Meron siyang distance kasi si 35. Ito yung magiging distance niya eh. That is 3 meters. 3 meters na. 3 meters yan. Okay? So, ganun siya. Tapos, substitute natin yung value ni FBZZ. So, ito na naman. Paras ng kanina. Tapos, si FBDZ is ito siya. Ayan. Tapos, times the distance pa din. Wag mong kalimutan or baka ma-overlook nyo yung distance na yan. Okay? So, solve natin yun. Okay. Ganito yung magiging equation na natin. Okay, si FBC is meron na tayong nakuha, di ba kanina si FBC na ito. 2.31 FBD. In terms of FBD kasi siya eh. Para magkaroon tayo ng FBD. Para makombine natin itong dalawa. Okay. So, we have 9.28 FBD and ito naman is 105. So, si FBD is equal to 11.315. So, ibig sabihin, yung first BD natin, itong first BD, that is 11.315. Okay? That is 11.315. Ganun na siya. Actually, kung kukunin mo yung mga vector components naman niya or vector force, is the FBD, meron na tayong FBD, multiply mo yan, FBD times 6 divided by 15. Kung sabay mo naman, FBD times 9 divided by 15. So, solve na yan yung ano. So, kung sa y-axis ka naman, or sa z-axis, ito naman. Diba? Ganun siya, ganun. Okay, tapos kanina, diba, nakuha natin si itong 2.31. So, para ano natin si BC, para masolve natin si FBC. So, si FBC is, continue lang natin, meron na tayong value ni FBD.
times 2.31 times 11.315, we have 26.137 yung FBC natin. Ito na siya. Diba? Ayan siya. Yun yung pagsasolve natin sa problem na yan. Okay? And then, kailangan natin yung reaction. Reaction naman sa A. Yung reaction sa A is ganito. Ito yung mga summation natin. Summation of forces along X, di ba? FBD, along mga X, ito yung mga X. Yan. AY, so ganun. Solve natin. Yan. Para makuha natin yung FBDZ, ito yung, as in terms sa x-axis, ito yung kunin natin. May value ka na ni FBC, may value ka na ni FBD, so masosolve mo na yan. Diba? 26. So, ganun. So, makukuha mo yung value ni AX. Okay? That is 0 kilonewton. So, ibig sabihin, wala tayong force dito sa x-axis. Sa A-axis, wala tayong pwersa dyan. Okay, next we have summation of forces along y. So, summation of forces along y is equal to 0. Yan. Ito naman yung mangyayari sa ating y-axis. So, yung y-axis natin is itong pwersa, ito, tapos ito. So, magsasama yung dalawa, equals sa AY. Diba? Okay. Yung BCY kasi natin, ito yun. Yung FBDY naman natin, ito yan. Yan. Para madali yung equation natin. Okay? So, mayroon value natin sa FBC, and we have our value sa FBD. Yan. Solve natin yung AY na 25.081085. Okay? Ganun yung ating mangyayari. Okay, dito naman tayo sa summation forces along Z. Si Z naman is we have FBZ, tapos ito, and then we have the 35 kilonewton, and we have this AZ. Okay? So, makasolve natin si ito naman yung FBC sa Z-axis naman, ito siya. Diba? So, solve natin yan. May value tayo ni FBC. So, ganun lang. Same. We have 60.947 yung AZ natin. So, meron na tayong makukuha na resultant. The summation of forces ni summation of square root of RA, the square root of AX squared plus AY squared plus AZ squared. We have AX is 0. Tapos ito, 25. Ito, nakuha natin na kanina. So, the resultant at A is 65.907. Okay, so ganun yung pagsasolve lang natin dito sa ating CE Board November 2022 na problem.